Hello mga ka-seniors! Ako po si Uncle Tito, isang Budakenyo. Matagal ko pong pinag-isipan at pinagdasalan kung ako'y tutuloy sa pagbablog. Naisip ko, baka kasi ako ay mahusgahan ninyo na ang tanda-tanda ko na ay nakikisali pa ako na mag-vlog. Nakakahiyamang maituturing dahil sa ako ay isang senior citizen at PWD pa. Sa totoo po, disabled po ako at marami nang nararamdaman sa katawan. Ngunit sa palagay ko po, ito ang tamang platform upang kayo, mga ka-seniors, ay maabot ko at makaniig ko at mapag-usapan natin ang mga bagay-bagay na ating mga seniors. Nais ko sanang magkaroon tayo ng sarili nating space sa social media upang makatalakayan ko kayo sa mga nagaganap sa ating mga buhay. Mga seniors na nga tayo kung maituturing, ngunit hindi dito natatapos ang lahat para sa atin. Pwede pa tayong mangarap, pwede pa tayong maging masaya, at magkaroon ng simple at maayos na buhay. Dito, pag-uusapan natin ang lahat ng ating pinagdadaanan. Pwede pa tayong mangarap, maging masaya, at magkaroon ng simple at maayos na buhay. Dito, pag-uusapan natin ang lahat ng ating pinagdadaanan. Mga pagsubok na dulot ng pagiging seniors at lahat ng siguradong dadating sa ating buhay. Sana tulad ko rin ay masumpungan nyo rin na makipagkaibigan sa Kanya at hindi kayo bibiguin. Ating ipagkatiwala sa Kanya ang ating buhay, ang ating pangkasalukuyan at ang ating kinabukasan kung ating isusuko sa Kanya ang lahat. Iba't iba tayo ng kalagayan. May mga seniors na wala pa halos nararamdaman kundi pagod na ang katapat ay pahinga lamang. Marami sa mga senior ay nag-exercise, nagwo-walking, nagja-jogging, nagsuswimming pa yung iba. Meron namang nag-retire na sa trabaho pero tumatanggap pa ng ibang trabaho sapagkat kaya pa nila. Lahat ng ito ay dadating sa atin sapagkat ito ang katotohanan ng buhay. Kaya tayo, mga ka-seniors, magbuklod-buklod tayo, magkikipagbalitaan tayo at magtulungan. Bata pa ako ay sinubok na ako ng Panginoon. Mayroon akong siguro ay mga 5 o 6 na beses nang naopera sa iba-ibang cases ng aking kalusugan. Una, pumutok ang aking appendix. Siguro, 2 linggo ng putok ito ay hindi pa nalalaman. 3 beses na ako ipinasok sa ospital, sa iba-ibang hospital. Pero hindi pa natukoy kung ano ang aking karamdaman hanggang sa ika-4 na ospital. Doon natukoy nang ako ay gawin ang exploratory na basta binuksan ang aking tiyan ng mahabang hiwa at doon nila nakita na 2 linggo ng putok ang aking appendix. Salamat sa Diyos at hindi pa rin ako namatay. Inilabas lahat ang laman ng aking tiyan. Ito ay hinugasan at pinutulan ako ng malaking parte ng aking large intestine. At pinagdugtong ito sapagkat na-damage na ito ng aking nag-rupture na appendix. Pangalawa, ako ay naoperahan ng cystoscopy kung saan ako nagkaroon ng thickening of the bladder wall. At after 1 week,
ng operasyon ng cystoscopy, binuksan naman ang aking kidney sapagkat may kidney stone. Ang aking left kidney ay binawasan para makita at makuha ang kidney stone na nabuo sa loob ng aking kidney. Isang malaking parang puso ng manok ang nakuha dito at maraming pebbles ang nakuha. Kaya ako ay nilagyan ng 2 pang butas na dinedrain for 2 weeks upang masimot ang lahat ng mga natirang mga particles at mga pebbles na maliliit. Sa hirap kong napagdaanan, laki ng aking pasasalamat sa Panginoon sapagkat ako ay buhay pa hanggang sa ngayon. Dumaan ang mga taon at ako ay na-kidney transplant noong 2006. Operasyon na inabot ng mula alas 7 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Sapagkat ang aking left kidney kung saan inoperahan nung una at alisin ng kidney stone ay umurong at lumiit na hanggang sa mawalan ng function. Kaya ang naging dahilan ng aking kidney transplant ay glomerulonephritis. Matapos ang aking kidney transplant, after a year and a half, ako po ay na-stroke. Kaya naging paralyzed po ang kanang kamay ko, kanang parte ng aking katawan. Pero hanggang sa ngayon, eto at lumalaban pa. Mga ka-seniors, ang kidney transplant journey ko ang pinakamahirap na parte ng aking buhay. Napakaraming bagay ang pinaghandaan, malaking nagastos, maraming preparasyon, maraming testing bago na tuloy ang aking kidney transplant. At sabi sa akin ng doktor, maaaring after 1 month, mamatay ako. After 1 year, or after 1 day. Dahil kahit na nag-match na mabuti ang aking kidney at ang bagong kidney ko na galing sa ibang tao, galing sa ibang katawan, na isa itong foreign body na malalagay sa aking katawan, hindi pa rin nakakasiguro na ako ay mabubuhay. Pero salamat sa mahal na Panginoon sa biyaya ng buhay, biyaya ng pangalawang buhay na ibinigay niya sa akin. Ngayon ay 17 taon na akong kidney transplant. 17 taon na akong nabubuhay. 17 taon sa kagandahan ng mahal na Panginoon. Alam niyo bang ang sabi ng aking nephrologist ay 6 na buwan akong i-confine sa kwarto nang hindi ako makakalabas. Sapagkat kailangang makasiguro na hindi i-reject ng aking katawan ang aking bagong kidney. Nagdasal ako sa Panginoon, mahal na Panginoon, ano ang gagawin ko sa loob ng 6 na buwan habang nakakulong sa aking kwarto? Nagpagawa ako ng bay window sa aking kwarto upang doon ako makikipag-communicate sa mga tao. Ang isang nakakapasok lamang sa aking kwarto ay ang aking caregiver.
na siyang naglalabas-masok at siya ang nagpapakain sa akin. Siya ang nagpe-prepare ng pagkain sa labas at ipapasok. Tinanong ko ang Panginoon, Panginoon, paano ako sa 6 na buwan? Ano ang gagawin ko? Yan ang malaking problema na iniisip ko, na pinagdasalan ko kung ano ang aking gagawin. Tunay ngang mabait ang Panginoon, sapagkat sa loob ng 6 na buwan, ako ay hindi nainip. Ano ang aking mga ginagawa? Nanonood ng mga pelikula, nanonood ng TV, gumagawa, nagdo-drawing, nagkukulay, at ginawa kong busy yung aking sarili dito sa mga oras na ito. Naka-schedule kung anong oras ang pagkain, naka-schedule kung anong oras ang pagkukulay, naka-schedule ang oras ng panonood ng TV, naka-schedule ang pagtulog, ang pag-exercise, naka-schedule din ang lahat ng pwede kong gawin habang nasa isolation. Dumaan ang 6 na buwan ay hindi ko na ito namalayan sapagkat naging busy na rin ako habang in isolation. Salamat sa Panginoon. Sa loob ng taong ito ay meron akong mga gamot na iniinumin at kailangang inumin for life. Mga anti-rejection pills na for life ang inom. Kung maitatanong ninyo, napakaraming kong gamot na iniinom, mga ka-seniors. Ang bilang kong huli ay parang 30 tablets a day in 18 brands or more. So, eto pa rin ako, patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Patuloy na pinagpapala at tinutulungan ng mahal na ina. Kaya ako, ano pa ba ang hihingi ko sa aking buhay? Kung hindi magpasalamat na lamang sa ating manlilikha. Sapagkat ibinigay niya sa akin ang hirap, pero ibibigay din niya ang mga paraan na makakalunas dito. Sana kapulutan ninyo ng inspirasyon ang aking buhay, na sana kung sakaling dumating sa inyo ang mga katulad ng mga bagay na ito, huwag kayong makakalimot tumawag sa isang manlilikha na laging nakaganda, laging gayak na tumulong sa atin. Dumating na naman ang isang pagsubok sa akin. Isa na namang kondisyon na sumubok sa akin dahil isang gabi na nandun kami sa Dinggalan, biglang sumakit na masakit ang aking tiyan na hindi maipaliwanag. Pinahagod ko na sa lahat ng taong marunong umako ng mga sakit. Pinahagod ko na sa lahat ng pwedeng makapagpaginhawa sa akin. Subalit, wala pa ring lunas ang sakit ng aking tiyan. Dali-dali, maagang-maaga kami tumungong pa uwi. At tumuloy ako sa Manila sa ospital. And they found out na ito pala ay gallbladder. Pumutok ang aking gallbladder into pieces. It burst into pieces na kaya pala ganun kasakit. At noon din ay ako ay naoperahan sa gallbladder, sa aking gallbladder stone.
Napakahirap ang aking pinagdaanan sapagkat yung buhat nung gabing sumakit hanggang magdamag pa, hanggang kinabukasan pa kami nagbiyahe pa mula Dingalan hanggang Bulacan, hanggang sa Manila sa ospital. At nang maoperahan ako ay nung kinabukasan pa. At ito ang sinasabi kong operasyon na mahirap sapagkat ako ay paralyzed na ng gawin ang operation na ito. Siyempre, pag nakasakay ka at nakahiga ka sa operating table o sa stretcher, kapag hindi ka pa naitali, nalalaglag ang kanang kamay ko sapagkat ito ay walang control at ito ang paralyzed. Matapos ang operasyon, ay may 1 buwan pa akong pinagbabalik-balik sa ospital upang i-drain ang aking mga butas sa gallbladder stone sapagkat hindi lahat ay nakuha sa operasyon. Marami pang particles, pebbles na maliliit na siyang dinedrain every week. Hanggang 1 buwan pa ang aking pinagbabalik-balik sa ospital para sa paglinis ng aking gallbladder. Mga ka-seniors, alam ko pong maraming katulad ko ang nagdaraan din sa inyo. Pero sana po, katulad ko, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Patuloy tayong manalangin sa may kapal at hindi niya tayo pababayaan. Mga ka-seniors, ngayong na ipakilala ko na po sa inyo si Uncle Tito, samahan ninyo ako sa susunod kong mga vlogs at tayo ay magbalitaan. Magkaniig tayo at magbahaginan ng ating mga karanasan, ang ating mga pinagdadaanan, masaya man o malungkot, tayo ay magsama-sama. Mag-comment po kayo sa akin kung meron man kayong nais na alamin, kung meron kayong nais na itanong na aking maaaring itulong sa inyo. Marami po tayong mga seniors na hindi po nalalaman kung ano dapat gawin sa kanilang nararamdaman o pinagdadaanan. Malalaman po ninyo ang iba pang mga bagay-bagay sa susunod kong mga vlog. Pero dito po, pagkatapos nito, ako po ay nakikiusap sa inyo na sana mag-like kayo sa aking vlog, like, share, and subscribe. Maraming salamat po at magkita-kita tayong muli.